morning kalapatids. Today is Thursday. Nandito pala ako sa farm ni Sir Paulo Balbar na naggusto niyang magpagawa sa amin dito ng isang stock lot. So nagpunta ako dito sa farm niya, dito sa Luisita. So eto, nag-umpisa na kami nung kasama ko ngayon, si Mr. Daniel Ocampo. So ang gagawin ko pala rito nga na-stock ni Sir Paulo Balbar is 12 by 20. Inumpisa na namin. So eto, nandito kami sa farm niya. At dito nilinis ko na to. At dito ako mag-assemble ng loft. Ang gagawin kong loft sa kanya is collapsible din na stock loft. Yan mga kalapatid. So meron na siyang mga kulungan dito. So marami na kasi siyang ibon. Ang gusto niya maliwalas dun sa merong kabilang loft na paggagawa namin tsaka sa bakit kabila. Kasi dito sa may kabila crowded na. So rito ko ilalagay yung isang loft na pinapagawa niya. Yung isa na yung mga kalapatids, ako rin ang gumawa, kaya lang yung huli, hindi na akong gumawa, meron siyang pina-repair, pinagdagan niya ng konting cage. Ayan mga kalapatids. So paano mga kalapatids? Sa susunod na vlog ulit. So i-update ko kayo pagkatapos ng mga kalapatids. Watch na lang ninyo sa YouTube. Magandang tanghali mga kalapatids. Nandito nga pala ako sa Luisita, dito sa lugar ni Boss Paulo Balbar, dito sa farm niya, sa PTM Sun Heaven Game Farm. Papakita ko pala sa inyo yung pinagawa niya sa akin, lalagyan ng mga breeder. So ang size nito is 20 feet yung haba niya, tapos 14 feet yung lapad. So ito na paglalagyan daw niya ng mga stock, tapos magbibreed daw siya ron sa may bandang dulo. So ito mga kalapatids, papakita ko. Ayun pala yung lockman niya, yung pinakamagandang lalaki niyang lockman dito sa farm niya. Ayan, si Mr. Ken. So ito pala yung mahiwagang gate mga kalapatids. Kaya pag kayo pag napunta kayo dito sa dito sa farm niya, pakisarado lang na maayos yung gate ni Boss Pau. Ito mahiwagang gate to at swerving gate yan. Yan mga kalapatids. Yung pinagawa niya sa akin, pinilagyan niya ng double door para safe yung mga nilalagay niya mga ibon, yung mga imported. So ito nilagyan ko ng 3-step na hagdanan mga kalapatids. So ayan. So huwag na kayo magtaka mga kalapatids kung bakit madahon dito, kasi nandito tayo sa ilalim ng puno ng kamatsili at saka ng akasya. So maganda yung lugar dito kahit di na maiwasan na laging maraming dahon. So ito pala ginawa ko ng sliding lugar mga kalapatids. So ito, nandito pala yung loftman niya na masipag na loftman. Ito naglilinis. Medyo mahihayin pa yan. Ito nga pala si Mr. Ken. Ayan mga kalapatids, isa yan sa pinagkakatiwala ni Boss Paulo Balbar. So ito pala mga kalapatids, gawa pala ito sa 1x1 na tubular at saka sa colored sheet at saka dito sa walling niya, nilagyan pala namin ito ng hard text, tapos pininturahan namin. So yung plano nga pala rito ni Boss Pau, ito inalagyan niya ng cage para dito siya magbibreed, tapos doon nakahati sa dalawa yung sa mga breeder niya, kakatsakahin. Ito mga kalapatids, so itong size nito nasa 6 feet itong loob na ito mga kalapatids. Bali, tatlong hati ito sa 20 feet mga kalapatid. So ayan o. So ito, nagpapaligo yung lockman niya. So bali pinabalak muna para mapaggagawa kasi uwi rin ako mamaya. Okay mga kalapatids. So ito nga pala yung mga gapuan na to, pasensya na kayo kung marami kasi maraming ginagawa yung lockman at ngayon pa lang yung natutukan kasi naglinis dun sa merong kabilang kulungan. So ito, nililinis na niya at inabot natin na medyo marami, pero linisin niya to kasi nandito nga kanina yung lockman niya. Ito mga kalapatid, so bali 3 section yan. Ito mga beepers na stainless, pati iba itong mga stainless na ganito. Ayan mga kalapatid. Pag talaga din yung ginawa niyo mga pang-sliding sa pinto mga kalapatid, talagang magalang itulak. Ayan o. Okay mga kalapatid, so magalang ito mga kalapatid. Kaysa yung bibili kayo ng mamahalin na sliding, magkano magagastos nyo sa bawat set? Ubus kayo na magiging 2,000 ito. Sa halagang 250 lang o 300, makagawa na kayo ng sliding doon mga kalapatids. So ito mga kalapatids, binibilad nila yung mga breeder nila. So ito, bali sabi sa akin ni Boss Pau na ako narawang bahalang mag-design. So ito, hindi ko na ito nilagyan ng pintuan. Yung tatlong butas na yun, walang pinto mga kalapatids kasi para pagka umuulan, kung gusto maligo ng mga ibon, para pwedeng lumabas agad yung ibon ito mga kalapatid. Hindi na kailangan pumasok ng lockman dito sa loob para buksan pa yung pinto para kung sakaling umuulan.
pwede tayo nabusog ng bas yung mga ibon at makakalabas. So ito nga pala, hindi paano ito mga kapatid, hindi alam ni Boss Pao na linagyan ko na ng ganito na kuwan. Para hindi na sa bibili ko ng mga stelas mga kapatid. Kaya linagyan ko yan sa bawat kwarto. Linagyan ko ng 2x3 na packings mga kalapatid sa yan. Ayan, tapos yung sa EBR niya, puro 1x1 na liquid matte, saka 1x1 na tubular. Tapos dapuan, 2x3. Bago yung taas niya, almost 8 feet mga kalapatid yung taas niya. So ito, ginawa namin yung taas niya, pinagawa niya sa akin ng steel matting ibabaw para pag umulan, makakadito yung mga ibon dito. Ayan mga kalapatid. So papakita ko sa inyo yung sa meron likod at saka yung sa meron labas mga kalapatid. So ito pala yung likod ng kulungan niya kalapatid. So kasi sa meron bandang dulo na yon, nandun yung kulungan na isa, nauna ko nang dinatnan, kung di ako nagkakamali, is 30 feet yung haba ng isa na yon. So ito yung pinakalikod ng kulungan na ginawa ko sa kanya. So nilagyan ko ng ventilation na rito sa merong gilid, lahat yung paikot, tapos yung floor niya, steel matting. Para ibon presko, tapos di naman madaling dadapuan ng sakit kasi yung sa likod naka-close, bago 1 feet lang yung ventilation dito, and then doon sa one side doon, same lang, 1 feet lang yung ventilation niya. So nilagyan ko na lang siya ng tubo na poste na didos. Bago hinukayan ko siya ng 2 feet, pinukpok ko yung tubo ro, tapos nilagyan kong tulis yung tubo kaya matibay siya. Hindi siya basta-basta tatangay ng bagyo. Ay mga kalapatid. So nilagyan kong pa yan, 3, 6, 9, bali dosing pa na tubo yun mga kalapatid. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng stirrup na angle bar sa ilalim na nagpapasapo rito sa may kulungan at nagpapatibay. So ito pala yung side niya mga kalapatid. Pinabala natin yung lockman, naglilinis yung lockman, masipag eh. So ito pala yung isang side niya oh. Yan. Ito yung sasabi ko sa inyo, ventilation niya is 1 feet lang bago yung cover niya is color sheet na plain sheet mga kalapatid. So doon tayo sa meron. So ito pala yung ABR niya mga kalapatid. Ayan o. Ayan kalapatid. Ganyan siya kasinsin mga kalapatid. Kung maselan mga kalapatid yung nagpapagawa sa akin mga kalapatid, mas maselan ako. Hindi ako basta-basta gumagawa ng kulungan at pag merong mali yung ipinapagawa sa akin ng isa, ikinokorek ko. Pero nagugusto man naman nung mga nagpapagawa sa akin pagka iniiba ko yung design. So itong kulungan na to, bali walang binigay sa akin ng design si Boss Pao. Sabi niya, o sige ikaw nang balang gumawa, basta yung sukat na bibigay ko sa iyo, yung yung sukat na nagagawin mo. So ito mga kalapatid at nagawa ko na yan. Ayan mga kalapatid. Yung mga ilalim ng mga tubular na mga kalapatid, silagyan ko ng yan, ng elastosil. Yung sa merong kilikili niya kasi hindi naman pwedeng lahat ng mga bawat gilid at dugsungan, hindi naman pwedeng lahat is weldingin kasi pag lahat yung welding, ang tubular, as long na pinupull weld mo yun, naghihilahan yan. Kumbaga, hindi siya pwedeng weldingin at mawawala siya sa eskwala. Kaya ang nilalagyan ko lang ng welding, yung ibabaw at ilalim, and then nilalagyan ko ng elastosil yung bawat kilikili niya o yung bawat gilid niya mga kalapatid. So yan. Ito mga kalapatid, at nahihiya yung lockman niya, ayan o. Ay mga kalapatid o. Nahihiya yan. Napakabait na lockman niya mga kalapatid. Ay mga kalapatid. So paano mga kalapatid? At sa lahat pala ng mga nagtitiwala sa akin at sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga nag-PPM sa akin, nare-replyan ko naman kayo. Pero yung iba hindi ko nare-replyan dahil magkahapon o mabanda alas 9 na nagpapahinga na ako. Hindi ko naman natututukan lahat. Ipapasalamat nga pala ako kay Ryan Rustia at isa sa nag-recommend sa akin para magpagawa ng lock sa akin si Boss Pao Lumalabar. Yung una ko kasing ginawa kay Boss Pao yun doon sa Quezon City sa Metandansora. Yun yung una niyang naging project sa akin. And then nung natapos ko yun, ilang buwan lang lumipas, tinawagan na naman ako at pinagawa nga sa akin ito. So hindi ko alam kung ilang buwan na to. And then yung sa may kabila rin doon, yung sa mga lalagyan ng mga stock niya, ng mga yaya, at pinagawa din sa akin. So marami na ako nakuha ang project kay Boss Pao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6 na project lang nakuha ko sa kanya.
Okay, kalapatids. And then mga kalapatids, meron pa siyang isang project na pinagawa sa akin at ipapakita ko sa inyo sa susunod mga kalapatids. O sa lahat pala naman gusto magpagawa sa akin, huwag lang kayo may mag-PM sa akin at nandyan din yung CP number ko. Kung di ako nakakapag-reply sa inyo sa message, tawagan na lang ninyo ako. So, maraming salamat pala, Boss Paulo Malabar, sa tiwala mo sa akin. O paano mga kalapatids, maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Mark Aguilos ng Kalumpit, Bulacan.